thankful that ako po tayo sa ating dancing offering. Truly that God is beautiful and wonderful. Amen. So, Happy New Year po sa ating lahat. Gonna read to you 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So we heard this a lot of times, church, marami na pong beses, of course, na narinig natin ito, sa whenever we give our tithes and offering. So church, well, this is just a reminder again. So as we give our tithes and offering, of course, God loves a cheerful giver. So that is why we call tithes and offering, kasi hindi lang po tayo bibigay ng ating tithes, but we do offer on top of the tithes that were given. So hindi lang po lang tayo nag-tithes, but there are offerings also. Sometimes, yung mas malaki po yung offering natin na binibigay kaysa sa tithes natin. Of course, because that is only a tenth ng income natin, but sometimes we love to give more. So we give more than the tenth of our income. So let us all come to the Lord in prayer. Panginoon, maraming salamat po sa pagpapala sa nagdaang taon, Panginoon, sa pagpaprovide ng aming mga pangangailangan. And as we give our tithes and offering again this day, patuloy po na pumilos ka sa aming buhay, patuloy po na pagpalain ng bawat isa, patuloy po na nagpapasalamat kini sa lahat po ng mga provisyon, sa lahat po ng mga pagpapala na iyong nagkalaw at pagkakalaw pa, Panginoon. Sa iyo po namin, binabalik ang papuri, salamat at gamitin niyo po ito sa iyong kalawalhatian, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Hallelujah. Good morning, church. So, Happy New Year po sa bawat isa. And as we start this year with our first Sunday, let us first, this is not our main verse for this morning, but I want everyone to, let's all together read on Psalm 103, chapter 103, if you could flash that as well. As we read this together po, let us recall what God has done to our lives the last year and what should we expect from Him afresh this year. Sabay-sabay po natin basahin on ESV if possible. Okay po, sabay-sabay po natin basahin Psalm 103, and this is David speaking or singing. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all our iniquities, who heals all our diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy, who satisfies you with good, so that your youth is renewed like the eagles. The Lord works righteousness
and justice for all who are oppressed. He made known his ways to Moses, his acts to the people of Israel. The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love. He will not always chide, nor will he keep his anger forever. He does not deal with us according to our sins, nor repay us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great is his steadfast love toward those who fear him. As far as the east is from the west, so far does he remove our transgressions from us. As a father shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear him. For he knows our frame. He remembers that we are dust. As for man, his days are like grass. He flourishes like a flower of the field. For the wind passes over it, and it is gone, and its place knows it no more. But the steadfast love of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear him, and his righteousness to children's children, to those who keep his covenant and remember to do his commandments. The Lord has established his throne in the heavens, and his kingdom rules over all. Bless the Lord, O you his angels, you mighty ones who do his word, obeying the voice of his word. Bless the Lord, all his hosts, his ministers who do his will. Bless the Lord, all his works, in all places of his dominion. Bless the Lord, O my soul. May our soul bless the Lord all throughout the days of our lives. And as we recall, habang tinatanawan natin pabalik kung anong ginawa ng Panginoon sa 2021, may we always be reminded in the future days of 2022 on what the Lord has done. Not just on 2021, even 2020, 2019, we must recall, we must remember anong ginawa ng Panginoon, that we may face 2022, whatever it brings to us. Kasi hindi po natin alam kung ano meron, anong mangyayari sa 2022. Sabi nga nila, ang 2022 ay parang pag binigkas mo, 2020 ulit. No? So may iba nag-iisip na, baka kung ano nangyari ng 2020 will just repeat itself. Di pa rin naman nawawala ang pandemic at laging may bagong variant. So, paulit-ulit na lang ba ang mangyayari sa atin? Ganito na ba talaga yung new normal natin na hindi na tayo makaka-recover from the pandemic? And then, this year sa Pilipinas, may election on the first Monday of May. And we all know, ilang beses na rin na yung mga nakaupo sa Malacanang haven't really brought change, the change that the Philippines need. Marami ng mga pinangako ang mga nagdaang Pangulo na hindi lahat na itupad. Marami na rin silang na-scam because of their self-interest. So paulit-ulit na ng bayan yung pangyayari, hindi lang sa buhay natin, kundi sa Pilipinas. Ang susunod ba ng mga officials, mga politicians na malulunok would really bring change sa bansa natin? We don't know. Or uulit pa rin ba kung ano nangyari noon? Yung mga tao noong 1980s, when the martial law or the people, yung EDSA Revolution, ang mga tao akala nila, since naibaba na sa lukluhan ang Pangulong Marcos noon, akala nila there would be change. There was change in the administration, pero may bagong mga katimalian pa rin. So hindi pa rin nagbabago. Marami pa rin mga kabulukan na nangyayari sa gobyerno. And in our churches, may nagbabago ba sa buhay natin? Sa pamumuhay natin na bilang mga Kristiyano, may nagbabago na ba? We expect our government to change the Philippines. Pero yung buhay natin, may nagbabago ba? At ito yung mga nakikita or observation ng philosopher on Ecclesiastes. The book of Ecclesiastes has 12 chapters. And kung babasahin ko natin yan mula chapter 1 hanggang chapter 12, it is very depressing. It is very negative in its observation. Chapter 1 pa lang, sabi niya sa unang sa bungad niya, vanity of vanities, all is vanity. Sa ibang translations, mas malala, meaningless.
Meaninglessness of meaninglessness. All is meaningless. Sa isang translation, futility of futilities. All is futile. Sa Tagalog, ang misteryo o walang kabuluhan ng mga bagay. So in the book of Ecclesiastes, as we would study and hear about God's Word this morning, the title or the title of the book of Ecclesiastes comes from the Latin word ng Old Testament, Ecclesiastes. Ang root word nito is ecclesia, or yung iglesia sa Tagalog. Wala natin na simbahan. Ang ecclesia po ay in two Greek words, ekkaleo. Ibig sabihin, na called out. Yung mga tinawag. Kaya yung Ecclesiastes, sa ibang sa Tagalog, ang tawag dito ay ang mangangaral. Kasi, ang tinutukoy dito ay yung preacher. Sabi sa verse 1, the words of the preacher. In other translations, the words of the teacher. The words of the philosopher. Sa Tagalog, ang mga salita ng mangangaral. So, this book is titled because of the narrator, no observer. Some people would say na nagsulat nito ay si King Solomon. Some people would not agree. But the truth is, hindi natin alam. Kasi hindi katulad ng ibang mga aklat, ibinanggit kung sino ang nagsulat. Lalo na sa mga prophets, major and minor, sinabi doon sino ang nagsulat. But we would go on, and makikita natin, there are some verses that points out that this is really King Solomon speaking. And there are some verses na nagsasabing parang hindi si Hari Solomon. So, ang premise ng philosopher on the book of Ecclesiastes is life worth living? Kung ang sabi niya, futilities of futilities, vanities of vanities, lahat is meaningless, masaya pa pang mabuhay sa mundo ito. Let us all read the first chapter of Ecclesiastes. Sabi niya dito, the words of the preacher, the son of David, king in Jerusalem. Vanity of vanities, says the preacher. What does man gain by all the toil at which he toils under the sun? A generation goes and a generation comes, but the earth remains forever. The sun rises and the sun goes down and hastens to the place where it rises. The wind blows to the south and goes around to the north, and around goes the wind. And on its circuits the wind returns. All streams run to the sea, but the sea is not full. To the place where the streams flow, there they flow again. All things are full of weariness. A man cannot utter it. The eye is not satisfied with seeing, nor the ear filled with hearing. What has been is what will be, and what has been done is what will be done. And there is nothing new under the sun. Is there a thing of which it is said, see, this is new? It has been already in the ages before us. There is no remembrance of former things, nor will there be any remembrance of later things, yet to be among those who come after. I, the preacher, have been king over Israel in Jerusalem, and I applied my heart to seek and to search out by wisdom all that is done under heaven. It is an unhappy business that God has given to the children of men to be busy with. I have seen everything that is done under the sun, and behold, all is vanity and striving after wind. What is crooked cannot be made straight, and what is lacking cannot be counted. I said in my heart, I have acquired great wisdom, surpassing all who were over Jerusalem before me. And my heart has had great experience of wisdom and knowledge. And I applied my heart to know wisdom and to know madness and folly. I perceive that this also is but a striving after wind. For in much wisdom is much vexation, and he who increases knowledge increases sorrow. Let's all pray that God would guide us, because the first chapter is very depressing, very perplexing, and we need the wisdom of God to understand His Word.
Heavenly Father, pinupuri ka namin sa umagang ito at pinasasalamatan. And we thank you for this year, the second day of 2022, the first Sunday of the year. Salamat, Panginoon, because we are still here gathered together to worship you and to praise you and to thank you all for all that you've done, Panginoon. Lord, we pray for this morning na ang Banal na Espiritu ang siyang kumilos. Ipon niyo po ang aming mga puso at ang maintindihan namin, Panginoon, ang inyong mga salita. Tulungan niyo po kami na may sa puso ito at may pagbahagi, Panginoon. Malaman namin ang kagandahan ng inyong salita, ang inyong mga pangako, at lahat ng mga ito ay maintindihan namin, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong Banal na Espiritu. Ito aming dalangin at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. And so, on the book of Ecclesiastes, sinabi niya dito, I the preacher. Hindi niya po sinabi, I King Solomon. No? Kahit sa ibang translations, hindi niya binanggit kung sino talaga siya. So, dahil tanong ko kanina, is this King Solomon na nagsasalita? Because there are some verses that pertains na parang siya nga. But there are also some verses na parang hindi siya. But we would know later on. Or if this is another king, kasi sabi niya, the words of the preacher, the son of David, king in Jerusalem. Kasi maraming naging anak si David. Maraming naging apo. Pag sinabi kasi son of David, hindi lamang yung anak niya mismo. Even yung mga descendants niya, they pertain to him as the son of David. Sila Josiah, lahat ng mga naging hari sa Southern Kingdom, they can be considered sons of David. So we don't really know. But one thing is for sure, hindi ito si Haring Saul. Kasi sabi niya, son of David. At hindi ito yung mga ibang hari ibang mga anak ni David sapagkat king in Jerusalem ang binanggit. So, maliliit natin yun, no? Isa sa mga naging hari sa Jerusalem, in Southern Kingdom, that would be one of those na nagsasalita dito. And then, on verses 2 to 3, the introduction is really very perplexing. Kasi sabi niya, vanity of vanities. Walang kabuluhan. It is all striving after wind. If iisipin po natin na kung si Haring David, si Haring Solomon na nagsasalitang ito, and then we would know na si Haring Solomon ang pinakamatalinong tao, the wisest man that has ever lived. No? With exception of Jesus. Pero, if this is King Solomon, then ito yung observation niya. Ito yung pinaka-rurok ng kanyang pagkatalino. Kasi sabi ng Panginoon, walang magiging kasing talino mo bago ka ipinanganak at even after your term or after your age. Ikaw ang pinakamatalinong taong mabubuhay sa mundong ito. At kung itong pinakamatalinong tao, ito ang konklusyon niya, ito ang obserbasyon niya sa buhay. Paano pa natin haharapin yung buhay? Paano pa natin masasabi na may kabuluhan na ba ang buhay? Nakikita po natin, no? Maraming nang mayayaman at nagpapakamatay because they thought riches and wealth, yung kayamanan, mga material na bagay would give them satisfaction in their lives. Yet, nagpapakamatay sila. Bakit? Hindi nila doon nakita. Even one of the most powerful men, no, si Hitler. Although masama siyang tao, but he was on the verge of his power in Germany at pinapatay niya millions, almost 7 million na mga Hudyo. At the end of the day, nung nakita niya yung matatalo na siya, nagpakamatay na rin siya. Even yung mga lalaki na napakaraming mga lovers, maraming mga napangasawa, hindi nila makita yung satisfaction in their relationship. Bakit sila nagpapakamatay? They cannot find true satisfaction. And so the preacher here, or the philosopher, seeks satisfaction, the ultimate satisfaction in life. And yet, sabi niya, all is vanity. Kumbaga, nandito na ako. Ako yung pinaka-wise na tao sa mundong ito. And then I would say, ako na nagsasabi sa inyo, lahat ay walang kabuluhan. It is very, very depressing. On verses 4 to 7, dito, i-elaborate ng preacher or ng philosopher, paano niya nasabing walang kabuluhan? No, paano niya nabanggit, paano siya
nakapag-come up into that conclusion that everything is striving after wind. From chapters 1 to 12, i-specify niya ang yung observation niya. First, in general, life is meaningless. And then wisdom is wearisome, nakakapagod. No? Even kung ang pagiging matalino, nakakapagod, hindi siya nakakatulog, mas nade-depress. Sabi niya sa last verse. On chapters 2 to 12, babanggitin niya rin yung about sa trabaho, sa mga anak mo, sa gobyerno. Everything that naranasan niya and observe niya is nothing but meaningless. On verses 4 to 7, sabi niya, paikot-ikot na lamang, pare-pareho na lang ang nangyari. Sisikat ang araw, lulubog ang araw, kinabukasan, sisikat ang araw, lulubog ulit ang araw. Yung tubig mula sa batis, mula sa ilog, pupunta ng dagat, yet ang dagat ay hindi napupuno. Anong ibig sabihin? Paikot-ikot, pabalik-balik. A generation comes, and then a generation goes. Sa buhay natin, akala natin, no? We are very hopeful for the next generation. Ito na yung magpapatuloy. Ito na yung mag-aangat ng buhay namin. Ito na yung mag-aahon sa estado ng buhay namin. And then yet, nothing changed. Kung ano yung nangyari sa generation namin, ganun din yung nangyayari sa generation niya. Ano pa nga asahan ko sa susunod na generation? In our government, ganun ang sabi ko po kanina, there were a lot of politicians who are aspiring to become president. And then pag nailuklok na, may mga changes, but ultimately, ganun pa rin. Ganun pa rin. Sa buhay natin, sa mga nagtatrabaho, no? Monday na bukas. Then yung pinaka-familiar na quote, Monday na naman. No? Yun. Yun yung sinasabi ni Solomon, anong preacher, Monday na naman. Uulit na naman, papasok na naman trabaho, work from home naman, o pumupunta ka ng opisina, it's the same. Gagawin mo, harap ka sa computer, harap ka sa mga tao, bibilang ka ng pera, isosolve mo yung problema ng boss mo, ng employer mo, isosolve mo yung problema ng business mo, it's the same. Hindi nawawala yung problema. It's the same struggle that you are facing. Monday na naman. And so on verses 8 to 10, sabi niya, all things are full of weariness. A man cannot utter it. The eye is not satisfied with seeing, nor the ear filled with hearing. What has been is what will be, and what has been done is what will be done. And there is nothing new under the sun. There is nothing new under the sun. Dahil paulit-ulit yung nangyayari sa buhay, paulit-ulit yung nakikita niya na nangyayari sa buhay niya, ang sabi niya, nakakapagod na ng buhay na to. I can seem to find the rest that I'm looking for. Hindi ko makita yung goal, yung achievement. Nakapagpahinga tayo ng December, yung last few days or last week ng December. Pero January na ulit. Ano po ba nagbago? Wala, yung taon lang. Pero yung buwan, ganun pa rin. 2022, yun ang nagbago sa date. Ano first month? It's the same. Ano bang first month ng year last year? January. No? At some point, it gives us hope. It gives us joy and excitement. We look forward for 2022 to 2022. Pero pagdating ng mga after March, no, pagdating ng April, May, ay parang matumal na. June, July, August, tapos looking forward na tayo sa September, hintayin na natin sa Jose Marichan, tapos, ay, yan yung bare months, tapos malamig na yung simoy ng hangin. Ito yung mga bare months ito, yung maraming bagyo. O di ayan na naman, ibagay naman, di mo alam. Last 2020, yung Luzon ang tinamaan. 2021, Visayas, and some portion of Mindanao yung tinamaan. This year, baka sa Luzon ulit. Sabi nga ng preacher, ng philosopher, kung saan pumunta yung hangin, doon din siya babalik. Paikot-ikot lang ang hangin, hindi natin alam saan siya nanggaling, hindi rin natin alam saan siya pupunta. Which is true. Kaya po ang mga sa pag-asa, hindi naman talaga nila
mapipredict kung saan. Kasi pabago-bago yung direksyon ng hangin. They could assume na dahil sa lakas niya, no, sa bilis niya, possible dito siya dadaan. Pero kinabukasan, bigla nagbago. Kaya ngayon yung reason, bakit yung mga bagyo pinapangalan babae. Ano po? Hindi, yung yung totoo. Kaya yung pangalan ng mga bagyo natin, may mga listahan na po yan. Ng lahat ng pagdadaanan ng bagyo ng Pilipinas. A to Z. Last year, umabot na tayo ng O. No? Minsan, umabot tayo ng Z. So, konti na yung bagyo last year. Pero nakapangalan na po yan. Yung unang bagyo sa taong ito, may pangalan na po yan. Listahan na sila. At hindi lahat, halos pangalan ng babae. Kasi raw, pabago-bago yung isip. Wala pong, no offense man, hindi po ako nagpapangalan ng bagyo. Yung pag-asa ko. And yun yung sinasabi na, pabago-bago, and then, nothing changes. We don't even know kung kailan mangyayari yung lindol, or kung makapaglindol man. Mga pinatubo, 1992, or 1991. Then sabi nila, sasabi lang ulit siya after mga 20 years. O 20 years na. Kung may mga balita tayo nakaraan na nag-aaguruto na naman siya. So binabantayan yung pinatubo. Uulit ba yung nangyari noong 1990s? Na kung saan sinira niya yung mga lupain, yung mga businesses. Nakita natin yung nangyari sa Tagaytay noong 2020. Ganun din ba yung nangyari sa Pampanga, yung mga provinces na malalapit? Then after nun, makaka-recover naman tayo dyan kasi naka-recover tayo noong 90s. Kung di mag-expect na naman tayo after 20 years, sasabot na naman yan. May mga ibang tao, sabi nila, kaya ayaw nila dun sa isang candidate kasi martial law. Mapabalik na naman yung martial law. Some people want martial law, some people don't want martial law. Pero paulit-ulit na lang ba ang mangyayari? Nakakapagod, sabi ng preacher. Walang bago. Nothing excites me anymore. Nothing brings me motivation to look forward to living this life. Nakita ko na lahat yan. Yung balita, napapanood natin, iba-iba lang yung character, but it's the same story. Nangyari na yan before. No, sasabi nga natin, sasabi ng mga matatanda, alam ko na yan. Sabi nga niya sa mga bata, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Bakit pabalik? Di ba pwedeng dire-diretso? So, ibig sabihin, sasabi ng matanda, paulit-ulit na lang yan. Alam ko na yan. Nakapanood ko na nga yan sa TV eh. Minsan nga, yung mga nangyayari sa TV, pinagkatawanan natin, pero nangyayari. And then on verse 11, sabi yan, there is no remembrance of former things, nor will there be any remembrance of later things, yet to be among those who come after. Ang sinasabi ng philosopher, life is forgetful. Madali mong makalimutan yan. Madali kang makakalimutan. Pag namatay ka na, for some time, for some years, usapan ka. Kung masama kang tao, pag-uusapan ka pa rin. Matutuwasan ka, buti na lang, wala na siya. Yun lang, matagal. No, matagal talaga mamatay yung masamang mo. Totoo po yun, di ba? Marami tayong nakikita. Huwag na tayo naman sa gobyerno. Hindi ko naman po sasabi lahat ng mga matatanda ay masasamang damo, ba't pray pa sila? Baka i-judge na, mag-80 ka na, masamang damo ka talaga. Hindi. But there is truth in that, no? Matagal man mamatay ang masamang damo. Yet, kahit yung mabuting tao, pag namatay siya, pag-uusapan yan. Ay, yung anak niya, no? Ay, ikaw ba yung, kung nare-reunion yun, ay, ikaw ba yung ako ni ano? Kahit wala ka namang ginawa doon sa tao, sa mag-anak na yan, matutuwa sila nakita kanila kasi yung lola mo, no? O yung lola mo, o yung parents mo, alam nila na may ginawang mabuti doon sa mag-anak mo yun or sa kaibigan nila yun. And then, nakakatanggap ka rin doon. And yet, after that generation, makakalimutan ka na rin. Kung wala tayong Jose Rizal Day, hindi naman natin matatandaan sa Jose Rizal. Kung hindi subject sa college si Rizal, hindi natin mag-aaralan yung Noli Me Tangere at Philipus Reisco. Kaya Andres Bonifacio, hindi natin masyadong alam yung kwento niya. Unless elementary subject, and then yun na.
Kaya mas kilala natin si Rizal because there is a law na parang pag-aralan yung gitnong buhay at mga gawa ni Rizal. Pero kung walang ganung batas, makikilala pa natin si Rizal? Hindi. Alam pa natin yung mga ginawa ng mga presidente noon kasi yung iba buhay pa, yung iba namatay na. Yan alam natin kasi there's still a generation na naka-experience noon. Yung mga comfort women na tinatawag, mga biktima ng mga Hapon nung sinakop tayo ng Japan, we still know some of those stories kasi may mga nabubuhay pa rin nung panahon ng pananakop ng Hapon, ng mga Hapon. And what if wala nang witnesses? What if natapos yung generation yun? Hindi na natin alam. Alam ba natin kung ano nangyari sa panahon ni Aguinaldo? Alam po ba ninyo kung ano nangyari sa lolo ng lolo nyo? Hindi. Because no one remembers. Everyone forgets. And if nakakalimutan lang din pala tayo, ano ba yung significance ng buhay natin, ng buhay natin sa mundo ito? Ano pa yung hope natin? Kakalimutan lang din pala ako ng mga, kahit hindi ka nagawa ng batas na pag-aaralan yung buhay mo, yung mismo mga kaanak-anakan mo, you can't be sure, maalala pa kaya nila ako? Maalala pa kaya nila yung paghihirap na pinagdaanan ko, yung lahat ng pagtitiis para yung mga susunod na mga generations sa aking lahi, hindi na ito pagdaanan? Would they still remember na once in their family, merong isang lolo or lola nila na nagtyaga para maiahang sila sa hirap, na nagtyaga para magbago yung estado nila sa buhay? Alalaman pa kaya nila yun? What if naging successful in that generation and then yung third generation, hanggang sa nakalimutan na nila na yung pamilya nila ay galing sa hirap. And then they will take it for granted. No? On verse 12, ito yung isa sa mga verse that supports na yung preacher is King Solomon. Verse 12, I, the preacher, have been king over Israel in Jerusalem. So, sino lang ba yung naging hari sa Jerusalem, yet over Israel? Kasi po, kung maalala po natin, ang Israel ay nahati sa North and South Kingdom. Nahati yun pagkatapos ng panahon ni Solomon. So, naging hari lamang in North and South Kingdom is King Saul, King David, and King Solomon. So, sabi sa verse 1, I, the preacher, the son of David. So, hindi ito si Saul, hindi rin si David, kasi hindi naman anak ko yung sarili ko. Hindi. So, sinasabi nila, itong nagsasalita rito is King Solomon. On verses 13 to 15 and verses 16 to 18, dito ipinakita niya kung gaano kawalang kabuluhan yung lahat ng aspiration, lahat ng goals natin sa buhay. And then on verse 16 to 18, mas in-elaborate niya yun. Kasi sabi niya on verse 13 to 15, no? And I applied my heart to seek and to search out by wisdom. Lahat daw, sinaliksik niya by wisdom. Lahat ng nangyayari under heaven. Lahat sa ilalim ng araw. And then sabi niya, it is an unhappy business that God has given to the children of man to be busy with. I have seen everything that is done under the sun. And behold, ito na naman yung conclusion niya. All is vanity and striving after wind. Ano yung all is vanity and striving after wind? Lahat ng ginagawa mo sa ilalim ng araw, lahat ng mga pinagkakaabalahan mo sa buhay mo, let's say mabubuhay ka ng 50, 60, 70, 80 years, lahat yan magiging walang kabuluhan din. At the end of your day, masasabi mo, it is all striving after wind. Pag sinabing striving after wind, ito yung hinahabol mo yung hangin at hindi mo makuha-kuha yung hangin. Napakahirap kang hulihin ng tutubi, pwede makakuha ka. Pero try mong hulihin yung langaw. Try mong hulihin yung lamok. Hulihin ha, hindi patayin. Mahuhuli mo ba yun? Magawag na kasi marumi. Kung may mahuli ka, paano mo huhulihin ang hangin?
Hindi mo makakontain ng hangin sa kamay mo. Hindi mo alam saan siya galing, saan siya papunta. Walang pattern. Pwede yung iko-iko, paikot-ikot, no? Pero yung pag-ikot-ikot niya, parang yung bagyo nga, sabi ko po kanina, hindi mo predict exactly saan siya pupunta. And so, sinasabi ng philosopher dito is, yung buhay mo ngayon, yung lahat ng pinaghihirapan mo, lahat ng pinagkakaabalahan mo, is nothing but striving after win. Walang kabuluhan. Ang sinasabi niya dito kasi, makinig ka sa akin sapagkat na-observe ko ito. Na-conclude ko to by seeking wisdom. That's why on verses 16 to 18, I said in my heart, I have acquired great wisdom. At ito yung another support na it is King Solomon. Surpassing all wisdom who were over Jerusalem before me. And my heart has had great experience of wisdom and knowledge. The philosopher, yung mga tao na kilala natin ngayon or mga sikat sa mga debates ngayon, mga philosophers, they have the same conclusion. They would debate Christians. Sabi nila, ano yung religion yung yan, yung Jesus yung yan? It is nothing but as an escape. Ano lang nyo yan? Palusot nyo lang yan para masabi nyo may kabuluhan yung buhay nyo. Pero tingnan nyo, ano masasabi nyo sa observation namin? Bakit ganito? Bakit may masama pa rin nangyayari sa mundo? Kung totoong makapangyarihan at mabuti ang Diyos nyo, bakit maraming nagugutom sa Africa? Bakit maraming taong mga nahihirapan? Bakit may mga injustices? Yun ang sinasabi ng mga philosophers, nakikipag-debate sa mga Christians. Because they have come up to that conclusion. And it's the same thing na sinasabi ito. Itong mga philosopher nito, hindi pa ito yung mga pinakamatalino. Or pinakamatalino sa buong mundo. Because it was this philosopher. Sabi niya, I have acquired great wisdom, surpassing all. I applied my heart to know wisdom. And then sabi niya, hindi lang niya in-apply yung wisdom. Sabi niya, kung hindi ko makita yung sagot sa katalinuhan, hahanapin ko yung sagot in madness and folly. Mag-isa kamangmangan. Ang Bible po, church, when it speaks about wisdom, it doesn't talk about IQ level. No. Hindi siya about sa IQ level mo na masasabi mong genius ka or you are above average. It is not about your intellectual power or prowess. When the Bible speaks about wisdom, it talks about applying that knowledge in your living. It talks about yung katalinuhan. Kasi sa Tagalog, katalinuhan, same siya ng wisdom and intelligence. Iba ang wise sa intelligent. And yet this philosopher sabi niya, I did not just apply wisdom, but madness. Kasi nakapag-conclude na siya dun eh. Ako na yung pinakamatalinong tao, maybe yung answer is not in wisdom. Maybe in folliness, maybe in madness. Baka doon sa mga simpleng bagay, no, yung mga hindi ganun katatalino, they would find joy. Sabi nga nila, ignorance is bliss. Masyado na akong marami alam. Kaya sabi niya on verse 18, for in much wisdom is much vexation, and he who increases knowledge increases sorrow. Habang tumatalino ako, habang dumarami yung nakikita ko, mas nalulungkot ako. Mas nade-depress ako. Baka kailangan babaan ko. Baka kailangan doon ako sa ordinary. Baka kailangan doon pa ako sa pinakamababa. And yet, yun yung sinasabi niya. Wala rin yung sagot doon. Hindi ko pa rin makita yung sagot doon. The book of Ecclesiastes, chapter 1, morbid, hyper, OA. Very depressing. If we would kahit tapusin mo hanggang chapter 12, it didn't really help you much. There is a conclusion. No, there is a final analysis in chapter 12. Yet, on yung buong aklat niya, it's about this perplexing perspective that everything is notoriously negative.
And we can say sa philosopher, napaka-negative mo naman, napaka-pessimistic mo naman, think positive. No, be optimist. You can tell that to the philosopher kasi sinabi niya, ako yung pinakamatalino. And this is my conclusion. Lulukohin mo lang yung sarili mo kung sasabihin mo, think positive. Lulukohin mo lang yung sarili mo kung sasabihin mo, look at the silver lining. Kasi at the end of the day, it's the same. Paulit-ulit. At dahil paulit-ulit, nakakapagod na. And even knowing wisdom, it didn't help me. And so, church, paano natin lulusutan or i-solve ang conclusion ng philosopher na ito? If the wisest man has this conclusion, how can we say to ourselves that life is worth living? That 2022 is worth looking forward to? What if 2022 is 2022? 2020 again. The wisdom that the philosopher has been saying, no, na pinabanggit niya dito, is the worldly wisdom. That is his conclusion. But on Proverbs 9, verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. This is the wisdom that we need, church. It is not just observation sa kung ano ang nangyayari sa buhay natin. It is not just remembering kung ano yung mga masalimuot na nangyayari sa buhay ng mga tao noon, ng bansang ito, o ng buhay natin. It is not just an observation or prediction kung ano yung pwedeng mangyari based on our assessment sa nakaraan. Wisdom begins by fearing the Lord. Wisdom begins by fearing the Lord. And when we say fearing the Lord, no, kapag may mga birthday or may mga wishes tayo, sana sa mga bata, sana lumaki siyang may takot sa Diyos. This is not just the fear of God. Notice, church, yung Lord dito is capital L, capital O, capital R, capital D. When the Bible uses this name na lahat is uppercase, hindi ito yung ordinary God. Ang literal translation nito in the Hebrew Bible is Yahweh. The fear of Yahweh. So, it is not just yung takot sa Diyos, but takot kay Yahweh. When we say fear of the Lord, the fear of the God of Israel. Hindi siya generic na Diyos because a lot of people can say that without having the right relationship with Yahweh. Pwede mong sabihin na lumaki siyang may takot sa Diyos, pero ano yung Diyos na yun? Ano yung idea niya sa Diyos niya? Yung bang Diyos na yun, ang Diyos ng Biblia? Yung bang Diyos na yun ay ang Diyos ng mga Israel na sinasampa nila? Yung Diyos bang yun ay ang Diyos ng mga Kristiyano in the New Testament? The Proverbs say, fear of the Lord, the fear of Yahweh. And we could also say the fear of Christ. The people will have fear with their own make-up God. Pwede sila mag-invento ng Diyos na, pwede may idea sila ng Diyos na yan, but it is not the true God. Pwede matakot sila kasi sabi nga sa kanta, God is watching us. Paano na natakot? No? May mga nagsasabi rin, oh, nakikita ka ng Diyos. Sinong Diyos na nakakita sa iyo? CCTV? The philosopher also said in Proverbs, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And when we have that fear, that holy fear, hindi po yung phobia ang tinutukoy dito. When we say fear of the Lord, it is a reverential fear. Ito ay yung may pagsamba. Ito yung may banal na takot sa Diyos. Yung phobia kasi is you want to be separated from that. Diba? Sinong may takot sa dilim? Ayaw sa dilim. Yun yung phobia. Sino may takot sa ahas?
Ayaw sa ahas. Ang takot sa Diyos, it doesn't mean ayaw sa Diyos. But gustong-gusto niya ang Diyos at merong pagsamba. Pag sinabi niyang takot, alam niya kung sino siya sa harapan ng Diyos. Alam niya kung sino yung pinakaharapan niya. Alam niya na makapangyarihan yung Diyos na kinakatakutan niya. That is the fear. Holy fear na binabanggit dito. And knowledge of the Holy One. So, alam lang natin is the fear of the Lord is the beginning of wisdom. On the next line, sabi niya, and the knowledge of the Holy One is understanding. Lahat ng observation ng philosopher on chapter 1 is really meaningless unless you have a knowledge of the Holy One. Everything changes when you come to know Christ. If you are not in Christ, Ecclesiastes 1 is very depressing. Ang buhay mo, it is not just depressing, it is also meaningless. It is also vanity. It is also striving after wind if you are not in Christ. But if you are in Christ, yung mga nabasa natin dito, although we were depressed, pero alam ko po, may bumubulo rin sa isip nyo, hindi naman yung nararanasan ko eh. Parang hindi naman yung nangyayari sa akin. Naranasan ko pa rin ang kaputihan ng Diyos. Praise God. Because that is the right wisdom. Kaya hindi tayo masyadong makarelate sa Ecclesiastes 1. Because we are in Christ. Although, hindi tayo nakaka-relate, but we would know, kung wala tayo sa Panginoon, anong kabuluhan ng buhay natin? Kung wala tayo kay Kristo, anong kabuluhan ng buhay natin? Kung wala tayo sa Diyos, bakit pa tayo nagpapagal? Bakit pa tayo nabubuhay? Bakit pa tayo nagsusumikap? Bakit pa natin gustong bigyan ng magandang kinabukasan yung mga anak, kaapo-apuhan? How did we find that wisdom? Na hindi makita-kita ng mundong ito. Bakit ang daming philosophers, mga atheists, mga agnostic, mga unbelievers, na they would say, wala namang kapuluhan ng buhay. Bakit tayo, hindi ganun ang conclusion natin? Because on Colossians 2, verse 3, sabi dito ni Pablo, in Christ, yung home na tinutukoy dito si Kristo, in Christ are hidden all the treasures of wisdom and knowledge of God. Hindi ka man matalino, hindi man mataas yung IQ mo, wala ka man pinag-aralan, hindi ka man nakapagtapos ng pag-aaral, if you have Christ, all the wisdom and knowledge hidden in Christ will be revealed to you. Kahit sa estado ng buhay mo, you do not have that fame, you do not have that power, you do not have that riches, you do not have that connection para makalabas ka sa quarantine. Yet, no, kahit walang laman yung bangko mo, kahit wala kang bank account, kahit wala kang diploma nakasabi sa bahay nyo, kahit hindi mo naipasa yung board exam, kahit hindi ka nakapagtapos ng high school or elementary, if you are in Christ, you are better than someone who is not in Christ. You have a better wisdom, a better knowledge, because everything becomes meaningful in Christ. Ang buhay mo ay hindi walang saysay. Ang buhay mo ay makabuluhan sapagkat kay Kristo ka. Lahat ng iyon, no? When you became a Christian, nagbago yung pananaw mo sa buhay. Hindi dahil it's a psychological effect, but all wisdom has been revealed to you through Christ. Naiintindihan mo na. Kahit ano man mangyari sa buhay mo, you will have that motivation. You will have that courage. Lord, whatever happens, I will trust in you. Idinigtas mo ako sa aking mga kasalanan. Ano pang pwedeng mas masama, mas malalang mangyari sa akin? Hindi ibig sabihin, hindi ka na magkakaproblema.
But despite, or maybe in spite of those problems, everything would be meaningful. Sa mga Kristiyano na nakaranas ng hirap sa buhay, ng mga trials, ng mga struggles, no? At first, hindi mo maintindihan ito. Lord, bakit sa akin nangyari ito? Bakit sa anak ko pa nangyari ito? And yet, for some time, God would make you realize that it is for your good. It is for your good. And ultimately, it is for His glory. And when we live for His glory, whatever it takes, we can face it. I'm not saying 2022 is problem-free. I'm saying 2022 is Christ-filled. Kung nasa Panginoon ka. Lumala yung pandemic, o di, lumala yung pandemic. If this pandemic was meant for evil, I know that God means it for good. Sa balita ngayon, sa Pampanga, konti lang yung cases. Pero pupunta mo sa mga hospital, pupunta mo sa mga nurse, sa mga doktor, marami. Bakit? Bakit konti yung official count? They are using this pandemic for their own self-interest. Nangangampanya sila. Dahil kapag may pandemic, hindi nakakabiyan makakampanya. Hindi makakalabas. Paano buboto yung mga tao? Kung lockdown pa rin. No? Iba yung interest nila, ibang motivation nila, kaya ganun. Yet, ginagamit ito ng Panginoon. If they meant it for evil, for their own interest, God meant it for the good of the church. Nasaan tayo ngayon? As a church. Nasaan tayo ngayon? We are gathered together. We are having fellowship together. Because God meant it for good. And so our lives is not just meaningless because we have the wisdom and knowledge of God hidden in Christ, but because our lives are Christ-centered. In our lives as Christians, hindi natin pwedeng sabihin walang bago. We cannot say to ourselves, wala naman nagbago. Hindi natin pwedeng sabihin, Monday na naman. Bakit? Ano sabi ng Panginoon on Lamentations? The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new. They are new every morning. The steadfast love of the Lord are new every morning. His mercies are new every morning. Church, hindi natin pwedeng sabihin sa sarili natin, wala namang nagbago. Ganun pa rin ang buhay. Huwag natin sasabihin sa sarili natin yun. Sapagkat sinabi ng Panginoon, lahat ng kahabagan ko, lahat ng pagmamahal ko, bago yan, tuwing umaga. May handog ako sa iyo tuwing umaga. Pagkagising mo, bago yan. Kung ano yung binigay ko sa iyo kahapon, hindi ko i-reuse, hindi ko i-recycle. It's gonna be new. Until your last morning. Hanggang sa huling umaga ng buhay mo, it is new. Is it Monday again? Praise God, because there is a new Monday of mercies and love of the Lord. On Romans 8:20-21, for the creation was subjected to futility, not willingly, but because of Him who subjected it, in hope that the creation itself also will be set free from its slavery to corruption into the freedom of the glory of the children of God. Sa Ecclesiastes po, yung binanggit yung vanity of vanities, ang Hebrew word po nito is hebel, meaning vapor. Kaya sinabi niya, striving after wind, vapor. It's temporary, no? Hindi mo siya makuha, hindi mo siya makita. On Romans 8:20-21, binanggit ni Pablo yung salitang futility. Ang Greek word dito ay matayotes. Ang matayotes is the equivalent Greek word of the Hebrew word hebel. So Paul is using the term of Ecclesiastes
na sinasabi niya, lahat ng creation na ito are in futility because of what happened sa Garden of Eden. Nung nagkasala sila Adan at Eva, hindi lang sila Adan at Eva nadamay, naparusahan. Nadamay yung buong creation. Kaya sinasabi ni Paul, they were subjected, not willingly, because it was Eden and Eve, but because of him who subjected it. Yet, in hope that the creation itself also will be set free from its slavery to corruption into the freedom of the glory of the children of God. Sabi ni Pablo, even the creation, no, even this life on earth would be futile, yet they would be set free in the hope of the glory of Christ. In the hope of glory in Christ. If everything is the same, kung lahat ay paulit-ulit nangyayari, we could still say yung ganun. Na kung ano nangyari noon, nangyayari, may mga pangyayari noon na nangyayari pa rin sa buhay natin ngayon, kahit na Christian na tayo. And yet, our hope is not here on earth. Ang pag-asa natin ay wala sa mga offer ng mundong ito. Ang pag-asa natin is on the resurrection. Or kung hindi mo man natin mabutan yung resurrection, kung mauna man na mamatay tayo, it is on the presence of God. Doon sa langit. Lahat ng ginagawa natin sa mundong ito would have significance in the eternity. Yung paghuhugas mo ng plato, yung pagwawalis mo ng sahig, yung paglalaba mo, it's not meaningless, church. If you are doing it for the glory of God, it would have significance eternally. Paghuhugas ng plato? Pagwawalis? May effect yun sa eternity? Napakalit na bagay. Walang malit na bagay kung lahat ay ginagawa mo para sa Panginoon. Mas nalululhati ang Panginoon sa taong naglalaba, sa taong naghuhugas ng plato, sa taong nagwawalis, kaysa sa taong nagsaserve sa iglesia. Kung ang motibo niya ay para malulhati, may taas siya ang sarili niya. Kaysa dun sa taong galak na naghuhugas ng plato because he knows he is serving God. Hindi yun patama sa mga kabataan na tinatawag maghugas ng plato. Pwede, but let me tell you, lahat ng gagawin mo is not insignificant, it's not meaningless, it's not vanity if you are doing it for Christ, for the glory of Christ. Kahit hindi mo siya gusto, yung ginagawa mo yun. Sabi ni Randy Alcorn sa aklat niyang Heaven, if you read history, you will find that the Christians who did most for the present world were just those who thought most of the next. Yung mga Kristiyano raw na ang pananaw yung pag-iisip nila ay sa kalangitan, sila yung mas productive sa mundong ito. Yung mga believers na ang goal nila is heaven, naging makabuluhan. Naging mas marami silang ambag sa mundong ito, sa buhay nila. Hindi yung kaisipan nila, ay sa heaven, hindi naman ako pupunta, bakit pa ako magpapakapagod dito? Enjoy ko na yung buhay, magpapetiks-petiks na ako, then sa heaven ako pupunta. No. Paano mo harapin ang Diyos? Paano mo sasabihin sa Diyos? Paano mo expect sa Diyos na sasabihin siya, well done, my good and faithful servant, kung hindi ka naglingkod? Kung nagkamatamaran ka. Ang sabi rin ni Randy Alcorn on the same book, the best of life on earth is a glimpse of heaven. The worst of life is a glimpse of hell. For Christians, this present life is the closest they will come to hell. For the unbelievers, it is the closest they will come to heaven. Sa mga Kristiyano, lahat ng paghihirap na magdaranasan natin sa mundong ito, that would be the worst of hell. Nothing more. Nothing worse. Yun na yung pinakamalalang pwedeng mangyari sa buhay natin, church. Hindi yung impyerno. Kung sabihin man natin na impyerno ang buhay na to, yes, pwede impyerno dahil sa
pero hanggang doon lang ang impyerno sinasabi. Dahil pag namatay ka na, sa Panginoon ka, langit ang pupuntahan mo. Yung lahat ng magagandang nararanasan mo sa buhay na ito bilang isang Kristiyano, patikim lang yun ng kalangitan. Patikim lang yun. Free taste pa lang ito. Yet, sa mga wala sa Panginoon, sa mga walang hindi Kristiyano, hindi nananampalataya kay Jesus, ito na yung langit na pwede mo lang maranasan. Hanggang dito lang yung langit. Kung may maganda kang nararanasan sa mundong ito at wala ka sa Panginoong Jesus, ito na yung langit mo. Pag namatay ka, yun na yung mas malala sa Panginoon. And as we end, may we call on the music team to sing again yung What a Beautiful Name. Sabi ni Joel Beatty, to conference just last week, Jesus is what makes heaven, heaven. Strive to make Him the center of your life here on earth. Kung gusto mong pumunta sa langit, and it is not Jesus Christ that you are looking for, heaven is not going to be heaven. If Jesus is not on heaven, hindi yun langit. Hindi yun langit. Hindi mo masabing ito yung langit ang buhay. Kaya kung dito sa mundong ito, hindi mo na-enjoy si Jesus, hindi mo ma-enjoy ang langit. Anong gusto mo sa langit? Yung gold? Yung ginto? Yung place? Yung walang kamatayan? Yung walang kasalanan? Yung walang hirap? Yung walang sakit? Yung walang pandemic? Yung hindi ka na mamamatayan? Yung hindi ka na magiging broken-hearted? Yung hindi ka na mali-depressed? Those are good things. But, kung yun ang langit na hinahanap mo at wala si Jesus doon, hindi yun ang langit. Ang langit ay nagiging langit sapagkat nandoon si Jesus. Kaya nga ang buhay natin sa mundong ito, pwede natin sabihin, langit ang buhay. Sapagkat natin Kristo. Let us strive to make Jesus the center of our lives here on earth. And then we would say, in opposite of Ecclesiastes, meaningful. Everything is meaningful. Our lives in Christ is not meaningless. Our lives in Christ is not striving after winning. Our lives in Christ is essential. It is meaningful.
po muli at manatili po tayong nakadayo at itara po sa komunyon. Salamat po sa Panginoon sa magandang mensahe. Sa Panginoon Jesus po laging may pag-asa. At harapin po natin itong taong ito na punong-puno ng pag-asa. Ito tayo po ay nasa dako ng hapunan. Kung nakaraang buwan po ay inalala natin ang pagparito at kapanalan ng ating Panginoon Jesucristo. Ngayon naman po ay ating alalahanin ang kanyang pag-iisan at kanyang pagkamatay, paghihirap po niya para sa atin. Sige po at isunod na po natin. Sabi po niya, sapagkat kung kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng saro o iinom ng kopang ito, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabi niya, sapagkat ito ang turo na pinanggap ko mula sa Panginoon, sabi po ni Apostol Pablo, at ibinigay ko naman sa inyo noong gabing sa pagkanulo, ang Panginoon Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinagpapara sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na nihahandog para sa inyo, gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Matapos maghapunan, dumangkot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo, tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Salamat po tayo, dakilang Diyos sa aming Ama. Salamat po ng marami sa iyo, Diyos. Kami po, Panginoon, ng mga hinirang mga anak mo. Lagi kami nakaasa sa iyo, kaya ang pagharap namin, Panginoon, sa pagbagong taon na ito na kalungkot po sa amin. O Diyos, paawag po namin ang mga pangako, ang iyong mga pangako na lagi may pag-asa sa iyo, habang kami po ay nabubuhay. Salamat po ng marami, Ama, at dalangin po namin na habang kami po ay naririto sa liputan, at po ang aming gawin, Panginoon, dito na po namin masasabi na may kabulong na ang aming mga ginagawa
nagtimpala at hindi mawawala ng saysay ang aming mga ginagawa. Kaya dalayan po namin na ang aming buhay dito, Diyos, ay parabilin po na malinis, banal, ang isang pagparito po ng aming Panginoon Jesucristo. Sa iyo po ang katakilaan, karangalan, at pasalamatan sa pangalan po ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Manalangin po tayo for our meditation. Ama namin nasa langit, pinupuri ka namin sa umagang ito, sa unang linggo ng taong ito, na kami ay nakapagpuri sa inyo ng pagbigay ng pasasalamat ng taas ng inyong ngalan. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa lahat ng inyong ginawa sa taong 2021 sa kabila ng mga hindi maganda o hindi na mga pangyayari. Lahat ng bagay para sa inyong magbagati at para sa aming kabutihan. Lord, sa taong ito, kami ay patuloy na umaasa sapagkat kasama ka namin at alam namin na hindi mo kami iiwan. Ipinakita at pinamalas mo ang iyong katapatan sa mga nakaraang taon at alam namin na patuloy ipapamalas mo ang iyong katapatan. At ngayon, pag-ibig ng Ama, ang pagligtas, magandang loob ng anak, ang pakikipisan ng